Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan itong pagkaka-acquit ni Senator o former Senator Leila de Lima sa mga drug charges na pinal po sa kanya laban ng dating administrasyong Duterte. No, kaya ngayon ito iisipin natin payback is coming, no? Kaya nga po diyan sa ating thumbnail, Leila de Lima tuluyang pinalaya na ng korte, Duterte ipapakulong ng oposisyon. No, lintik lang ang walang ganti dito kasi halos 7 taon pong nakakulong si de Lima. At naalala nyo nga yung hostage taking sa kanya, no? Very traumatic yun, even though na ganyong ginawa sa kanya ng presidente, at least siya ay nagpakatotoo lang. Hindi siya tumakbo sa mga tawag ng korte sa kanya. Hindi tulad ni Kibuloy, ni Bantag, ni Tebes, at baka itong Prime Minister ni Baal, gagayahin na sasamahan na yung kanyang kaibigan na magtatago sa batas just in case mag-file ng kaso si de Lima laban sa kanila. Marami yan mga kababayan, no? So mag-background lang tayo mga kababayan, no? Bago natin tignan itong mga articles na ang nilalaman ay si Leila de Lima. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa kasama natin dyan sa video premiere, the likes of Maricris Hernandez, Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora sa buong Palawan, Zambales Norte at sa mga advocates ng West Philippine Sea sa ating kasundaluhan at mangingisda at magsasaka sa mga OFWs. Nandiyan po si Aichang, Miyu, si Wanabet, Senchang, Bet M, Toda Analisa, no? Si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Asception, si Miles Tan, si Ilocana Kana, si Carcleya, Hattori, RN 2 Cents, Danny Reynado, Muhammad, Red, Lorna Rafael, si Malditang Lola, Mama Lou Parker, Jin Jagers at yung iba pa po na hindi natin mabanggit. Saka yung mga nagre-reklamo na ang tagal-tagal nating magsimula kung may ganito, wala na kayong pakialam. Kung gusto ninyo, skip ninyo o huwag niyong panoorin. Ganun lang yan. Kailangan nating i-recognize din yung mga kaibigan natin at regulars natin dyan sa ating video premiere or LS. Kaya kung natatagal lang kayo, skip or don't watch. Yun lang yan, no? Ano mo na kung pakialam kung ayaw ninyo, di ba? Hindi kayo kawalan. Okay? So mag-background po tayo mga kababayan. Bakit ba ganyan tumagal, no? At bakit siya ginanyan ni Duterte? Kasi po kung maalala ko ito mga kababayan, nung panahon ni Leila de Lima, inimbestigahan niya po ito, investigates Duterte sa kanyang DDS. Yung DDS po, actually, hindi po yan Duterte diehard supporter, no? Kundi sa Duterte, yung Duterte Death Squad po ang tawag nila dun, no? Kaya, inimbestigahan ganyan, pero ang nangyari, mukhang hindi niya napatunayan eh. Di ba? Kaya bawi-bawi lang, no? Bawi-bawi lang siya kay de Lima. So, eto nangyari. Sinabi nila na si de Lima daw ay nag-cohort sa bribery, saka yung mga niya sa drugs, no? May mga eyewitnesses pa. Ang nangyari, pinakulong siya. Hindi niya tinakbuhan. Hinarap ni Leila de Lima. Senator pa siya noon. So, ang kanyang opisina noon ay sa bilangguan. At nangyari nga po yung hostage taking. Pero during that time, actually, 2 kaso na yata. No? Kasi 3 kaso po ang ipinal ni
agiri sa kanya na puro drug charges. I think biglang binaba sa bribery, whatever Pero yung dalawa na dismiss, na pawalang sala, no? Kasi hindi makapagbigay ng matibay na ebidensya. At itong huling-huli nga, yung mga witnesses nag-recant o binawi yung mga salaysay kasi naka-coerce daw sila. Naka-coerce, pinilit sila na magbigay ng mga maling salaysay nung dating administrasyon. Bakit nga ba? Ito po, patunay lang Inamin ni Duterte yan sa balita ng Inquirer.net. Ayan po sabi Duterte, we planted evidence and the intrigues. So nung balita yan ng August 21, 2016, inamin ni Duterte bago pa niya ginawan ng mga hocus-pocus na kaso si Senator Leila de Lima. Nangyari We planted evidence and intrigues. Ang ginagawa nila, intriga muna, parang i-coerce. Didiktahan nila. Magagawa sila ng kwento na hindi naman kapatimpaniwala. Parang yung naratiba, yung ginagawa nila ngayon. Intriga. Sige, intriga. Ganito si Bongbong. Ganito si FL. Sige, intriga. Batuhin ninyo. Magkakagera. Gawa ng China sa West Philippine Sea. Si Bongbong, adik. Si FL Lisa, smuggler. Si Martin, gusto mag-stay sa power si Bongbong para tuloy ang korupsyon. Ganun po. It is the narrative. It is the intrigue. Ayun po ang ginagawa nila, mga kababayan. So, alam ni Digong yan. Kasi nga, inamin niya, I'd learned a lot during my prosecution days. So, therefore, sa palagay nyo, hindi niya ginamit yan nung presidente siya. Lalo na kay De Lima, nung galit na galit siya. Kasi bawi niya yan We planted evidence. We arrested persons but we released them. But the president then switched to an example telling him that it was this person who squealed on him, and then when he goes out but killing, we will say it was this fellow who really did it, who did you in. Ayan po, talagang si Digong magaling gumawa po ng kwento at mang-intriga. Diyan po siya, mga kababayan. Eto pa, yung sinabi niya kay De Lima, August 17 din yan, karugtong po ito. Eto, nawala. Quote card. Here is an immoral woman flaunting. I will never state here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, tingnan ninyo sabi niya, I will never state here that the driver gave the money to her. Kumbaga, tumanggap nga si De Lima Kumbaga, saan ba yun? Sa Baguio pa yata yun, sa Burnham Park. Yung sinasabi nila na isang bag daw yung dala-dala ng kanyang driver. Si Dayan yata yun. Pero hindi sinabi niya, I never state here that the driver gave the money to her. Pero ano ang kwento? Yun ang masakit. Di ba intrigues nga Ginawa ng kwento. But by the looks of it, she has it. By the looks of it. Hindi mapatunayan. Pero nagkwento. Yun po yun. Doon expert sila Digong saka sa pagpaplanta ng ebidensya. Yan ang nagpahirap dito Namumuliti ka pa. Posturing. When you yourself has a very sordid personal and official life. Ang problema lang kasi kay De Lima, nakitaan siya ng video na nagpe-perform sa loob ng bilangguan. Yun po yun. Pero mukhang hindi yun ang kinatigan, hindi yun ang kinaso sa kanya di ba? See? Kita nyo? So, doon siya. Talagang pinagplanuhan siya ng Duterte administration, mga kababayan. Yang si De Lima. Di ba? Inamin ni Digong Nagpaplanta ako ng ebidensya. Pati intriga. Yan, para lang makuha yung katotohanan daw. Pero mali pa rin, di ba? Ngayon, fast forward. 21, 22, yung dalawang kaso na acquit na siya, na pawalang parang walang ebidensyang mapakitang yung matibay na ebidensya mapakita ang prosecution labang kay De Lima. Ayan. Ngayon, actually, mga kababayan, ito, matagal nang na-acquit si De Lima. Kasi tignan ninyo, ito, sa Manila Bulletin ito, pasensya na, hindi po
binura yung pangalan ng judge, ha? Judge Gito, hindi po ako ano to, galing po ito sa Manila Bulletin, no? Ayan po, mga kababayan, no? Yung papel, no? Sabi diyan, no? Wherefore, for failure of the prosecution to prove the guilt of all the accused beyond reasonable doubt, the respective demurrer, ha, to evidence filed by the accused are granted. So, ano pong ibig sabihin ng demurrer? Demurrer. O whatever na banggit dyan. No? Yung sabi dyan, making a pleading that challenges the sufficiency or adequacy of pleadings of another party. Ibig sabihin, challenge nila yung ano ng prosecution. Kumbaga, yung pleading siguro nila, wala pong matibay na ebidensya yan. O ayun, kinatigan yun. Because sabi for failure of the prosecution to provide the guilt of all the accused, wala eh. Tas, yung si Dilima, yung mga kasamahan niya, nandyan si Junel, si Dayan, wala, laya. Not guilty, pero kailan in order? June 3rd. Kailan lang nilabas? June 23rd. Ibig sabihin, ilang araw nang talagang masayang-masaya si Dilima kasi nagdadrama po siya dito nung binasa ko to Yan po ay nasa balita ng Manila Bulletin sa kanilang article na ang ano ay Dilima on acquittal, I am vindicated. Says Duterte will be held accountable for war on drugs. So ayan na. Yan na ang balik ngayon ni Dilima sa kanila. Mananagot ang dapat managot. Mamaya papakita natin sa inyo yung code card. Former Senator Dilima, she felt vindicated after the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 acquitted her in the last, huling-huli na to, remaining drug case filed in 2017. Biruin nyo yun, no? Tagal, ano? 1 year after na magsalita si Digong na nagtatanim sila ng ebidensya at intriga. No? Siguro nung after manalo ni Dilima, yari. She also warned former President Duterte that he will be held responsible for the bloody war on drugs he implemented during his time. Ayan, malamang to. Baka maging witness pa si Dilima sa EJK hearing sa lower house at tutulong ito sa ICC. Nako, mababasa natin dito. On June 24, the Muntinlupa RTC Branch 26 granted Dilima's demurrer to evidence. Pero yung nakalagay dito sa papel, given this so ordered given this third day baka pinromulgate lang nung kahapon, di po ba? To evidence which is equivalent to an acquittal filed on March 20 this year in case 17-167, one of the 3 cases filed by the Department of Justice in February 2017. Thus, assessing the totality of the evidence presented by the prosecution, the court is of the resolve and so holds that the prosecution was not able to prove the guilt of all the accused beyond reasonable doubt. Ayun yung sabi ni Judge Gito. So pinawalang sala po sila. Binasa na natin tong mga to kanina. Yan. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, this means I am completely free and vindicated. I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on and I went through and endured the whole process. Correct, tama po si Dilima. I confronted the charges head on. Tingnan nyo si Kibuloy. Alam ni Kibuloy. Alam ni Bantag. Alam ni Tebes na mangyayari at mangyayari sa kanila yung nangyari kay Dilima na ang tagal maibigay ang hustisya kung guilty man sila o hindi, pero sa katagalan, they will extend a longer period of time inside the jail. Ayun ang ayaw nila. No? At pati itong mga opposition, may lintaya dyan sa ating justice system. Kita nyo? It took 7 years. It took 7 years bago na pawalang sala. Ang tagal niyan. Biruin nyo yung 6 years na ginugol ni Dilima sa kulungan, na hostage pa siya. Yan ang kinakatakot nila kay Boloy, lalo na si Kiboloy na mangkanor. Pero si Dilima, I confronted the charges head on.
and she went through and endured the whole process. Si Lucky Boloy, malayang-malaya pa, nakakapag-steak pa, nakakapag-caviar pa, nakakapag-palmolive pa si Kupal. Ano sabi pa ni Dilima? Makakatulog na po ako ng maluwag. Ay nako Dilima, wag mo akong dramahan. Nakatulog ka na ng maluwag. Alam mo na kasi so ordered June 3rd. Ikaw naman. Wag ka na magdrama. Malamang to gagamitin niya yan kung sakali mang siya ay ipipild ng LP bilang isang senador. Siguro sabihin ko 95% ako sure lalaban niya ng pagka-senador under LP. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and extraordinary commitment and defending against this fabricated spurious charges. Oh, ayan, charges. Bulol-bulol ka naman tokis eh, no? So yan po, happy na po siya. Now, puntahan natin mga kababayan itong mga quote card na muna para maiksi na lang tayo, no? Hindi na tayo haba. So dito sa quote card po ng Impact Leadership, ituloy lang natin yung naisusulat dito sa Manila Bulletin. Kayo naman ang mananagot sa mga kasalanan ninyo sa taong bayan. Ayan na ang ganti ng inalipustan ninyo, ang ganti ng api. Kayo naman ngayon, kumbaga, noon nasa ibabaw kayo. Bilog ang buhay. Parang gulong ng palad, di ba? Kayo dati sa taas, umikot, kayo ngayon ang nasa ilalim. Si Dilima ngayon ang nasa ibabaw. Isa lang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila, yung iba nga hindi pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako sa mga nakadanas niyan ng walang katuturang pagpapakulong. Ayan po mga kababayan. So, yari ka, Digong. Yari po yung mga dito. Nandyan si Aguirre, baka isama pa si Bato. Di ba? Now, eto po mga kababayan, ituloy lang natin doon. No? Kung yung sinasabi niya, hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa kulungan. So, dapat ba tayong manawagan sa DOJ na dapat reviewin lahat nung pinakulong ng Duterte administration tungkol dyan sa war on drugs nila? No, dapat reviewin yan kung talagang ang mga drug peddlers, mga may sangkot sa droga. Kasi kaduda-duda na eh. Kung si Dilima nakalaya, paano naman yung hindi tulad ni Dilima na high profile? Si Dilima high profile yan eh. Di ba? May mga kapit. Paano po yung mga nandun na inosente naman talaga sila? Na tinaniman lang, na inintriga lang ng mga otoridad. So nasaan ang justisya para sa mga yan? Di ba? Tama, mali. Kaya, dapat, ang DOJ, even though na it will be a tedious, mahaba yan, matagal yan, no? Magbigay naman kayo ng tamang hustisya dun sa mga nakakulong na hindi tulad ni Dilima. Na walang kapangyarihan, walang koneksyon, hindi senador, hindi abogado. Dapat si Dilima magkaroon ng ganyang advocacy. At tama din lang, kung maaari, idemanda niya ang gobyerno. Pwede naman yon, di ba? Kung nandiyan pa yung mga sa DOJ na sino yon, sila Aguirre, para bayad danyos. Sila rin ang makulong at magbayad danyos sila. Dito po nangyayari yan mga kababayan. Yung huli ko ngang napanood dito, yung forensic files, yung lalaki, biruin nyo, dahil lang sa ngipin niya na hindi maganda pero para daw nag-match doon sa forensic na ginawa. Inanalyze pa ng mga experts, pati mga orthodontics, isang magaling daw na orthodontics siya daw na siya. Pero yung fingerprint, yung sapatos, hindi naman nagmamatch sa kanya, pati yung buhok na naiwan dun sa biktima, hindi nagmamatch sa kanya. Iba po yung sinasabi ng forensic analysis dun sa ibang mga ebidensya. Pero ang kinatigan yung sa ngipin.
Nakulong siya. After 2 years, nag-appel siya. Talo pa rin siya. Even though na yung mga ibang expert, magaling pa dun sa expert ng prosecutor, kinatigan naman ng jury pa rin yung prosecutor. Hanggang sa umabot siya ng 10 taon. Ang nangyari, mga kababayan at kaibigan, after 10 years, may bagong batas doon sa state kung saan nakakulong. Nabigyan siya ng pagkakataon. Yun, na-acquit siya kasi yung palang totoong killer, nakakulong na rin, umamin, laki. O ngayon, laya siya. Naging advocate siya ngayon ng mga maling na kulong, akusasyon. Malamang yun, dinimanda niya ang state. Ganun po dito. Pag napatunayan nila na ikaw ay pinakulong nang hindi naman pala ikaw, wrongly accused, nakulong ka, ilang taong kang sa kulungan, ikaw compensate ka. Babayaran ka kaysa naman idemanda mo pa ulit ganun. Sana ganito rin si Dilima. Ako, idemanda ko ang state diyan. No? Yung DOJ, demanda mo. Baka bigyan ka yan. Biruin mo, nakakulong ka. Ewan ko lang kung sumasahod siya noon during na senator siya. Di po ba? Ayun lang yung sa akin. Yun lang aking take. So ano pa ang sabi ni Leila de Lima, mga kababayan, na determined daw siyang tulungan ang international community. No? So ayan po yung mga lintaya niya, no? Talagang gusto niyang panagutin ang Duterte administration, no? Ano naman ang sabi ni Hontiveros? Ayan po, pareho lang sila. Dapat silang managot. Yan po yan, no? We call upon the authorities to pursue and hold accountable those who have perpetuated those unfounded allegations. Justice must be served, and those who have wronged her and our local system must face the consequences of their actions. So yan po yan, mga kababayan. No, talagang gusto nilang patanagutin sila Duterte, no? Ito pa, opposition lauds de Lima's acquittal but notes problem in justice system. Ay talaga namang may problema, no? It takes years or decades bago po umusad ang mga kaso sa ating bansa, no? Nandiyan po si Edsel Lagman, no, na talagang sabi niya justice have prevailed pero the brutalizes the rule of law. Kaso ginamit nga po ni Duterte yung kanyang kamay na bakal. Lahat ng gusto niya masusunod. So yung po yan. Ang sabi rin ni Castro at ni Brosas, no? The fight for justice does not end with de Lima's acquittal, but only after those responsible for her long incarcerations are held accountable. Tama nga naman yan, no? Eto, sabi nila, sabi ni Brosas, ilang taon matapos ikulong si former Senator Leila de Lima, ngayon lang binasura ang mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Pinapakita lamang nito ang kabulukan ng sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. Ganun talaga. So bilang mambabatas, anong magagawa ninyo? 'Di ba? The fight for justice does not end here. We must hold accountable those responsible for unjust incarceration and the trump-up charges against former Senator de Lima, especially former President Duterte. Castro said that the acquittal allegedly showed that the charges against de Lima were political in nature. Ayun na, tinamaan na ng politika. Whatever it is, kailangan pa rin may managot dyan. Kasi tulad ng sinasabi ni Duterte, nagtatanim sila ng ebidensya at intriga. So mahirap naman yan. Dapat talaga managot si Duterte dito, mga kababayan, no? Kaya ito, mahaba-haba itong labanan nito. Duterte's versus the Liberal Party. Kasi lintik lang ang walang ganti talaga, mga kababayan. Managot ang dapat managot. So kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan, no? Diba? Kita nyo yung sabi ni De Lima. Sabi naman ni Duterte, ganun na lang siya. Magsasalpukan, no? Papel versus bato. Babalutin ngayon yung bato ni De Lima. Yari kayo, no? Kaya yung pamamayagpag ng Duterte, talagang wala na. Wala nang Duterte magic.
nagpupulusan na nga po mga kababayan no. So eto no, at least kahit papano nakaramdam na ng hustisya si partial justice kay De Lima saka sa kanyang mga kasamahan na Liberal Party no. Sana naman pakiusap natin sa justice no na buksan nyo rin po yung ibang kaso na umiiyak din, umaaray sa maling sa kanila, injustices na ginawa sa kanila saka yung mga pamilya nila no. Kaya malamang ICC is really coming. Hindi lang si Duterte diyan. Mapapailan pa diyan ng kaso itong mga kasamahan ni Duterte, baka si Aguirre masampahan pa diyan ng kaso diyan no. Sino pang mga nandito, mga kababayan? Alam ko mag-aapela dito yung mga ni Digong no? Nabasa ko po sa isang balita na aapela sila. No? Yari kayo no? Kaya malamang may makukulong at makukulong dito, no? Babawi at babawi itong mga to kasi malaki yan no. Hindi pa nga nagsasalita diyan yung ibang mga progressive group Si Lagman pa lang yan, yung presidente ng LP, si Brosas, saka si Castro, mga mambabatas, saka si Hontiveros. Paano pa yung iba nilang kakampi, no? Kaya yari sila dito, no? Yung pong demurrer na yun, yung sinasabi nilang demurrer, close to acquittal na po yan. Kasi hindi na kinatigan yung sa prosecutor no? Kaya automatic siguro yan, acquitted sila. Kaya sorry na lang kay Digong, yan, lumabas ang inyong kabalbalan, kaya sorry naman. Ganun po talaga, no? Biruin niyo yun, no? Ang laking nun, perwisyo ang nangyari kay De Lima, mga kababayan. No, ako noon siyempre, sinuportahan ko si Duterte. Akala ko totoo yung mga paratang Hindi ko kasi nabasa yung noon, hindi pa ako political vlogger noon Kung nabasa ko lang yung nagtatanim siya ng ebidensya at intriga, nako, baka nagkaroon na rin ako ng doubt sa mga pinagsasabi niya at pinaggagawa niya. Ngayon talagang 1,000% mga kababayan na spoiled brat lang si Duterte at yung matapang niyang pananalita yun lang gusto niya. Pero pag sila nang hahabulin ng batas, malamang ito pag siya kinasuhan ni Hontiveros, ni De Lima, pag-aaralan nga daw po ng kampo ni De Lima kung paano sila magpapail ng kaso, ayan, yayariin sila diyan. Talagang babay Digong. Sana naman humaba pa ang buhay mo, no? Para naman ma-experience mo yung na-experience ni De Lima at yung iba pa ng mga biktima ng katarantaduhan mo, di po ba? At ng mga kasamahan mo, no? Yung mga nagpauto kay Digong hanggang ngayon, yan, no? Di ba? Iyak-iyak ka ngayon. Anong masasabi nyo dyan? No? Yung mga tuta ni Digong, anong masasabi ninyo? Sige nga. Paano kung, di ba ang LP, Liberal Party, sumama sa partido ng Pangulo? Nakikiisa na. Kasi yung ibang programa nila ay inaayunan naman ng gobyernong Marcos, lalo ng pagtindig sa West Philippines, umuoo sila. O kung sakaling manalo si De Lima as senador, maging minority. Diba? Sabagay, maganda rin marami ng kontra para at least maganda ang talakayan. Hindi na lang lahat sumusunod. Baka sabihin ng mga peking oposisyon, diktador ang Pangulo, takot sa Pangulo, tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid na demonyo ang namamahala sa Malacanang. Lahat takot daw, the powers that be. O tingnan nyo, kayo, di ba? Totoo, napatunayan mo, Amy, that there's the powers that be. Ang presidente powerful. Pero do you think that your brother abuses his power to get what he wants? Hindi po Yung mga programa, plataforma ng Pangulo ay naaayon sa batas. Kundi sana kung hindi naaayon yan, ang unang umangaw-ngaw dyan, sila Hontiveros, ang mga progressive group. Hindi po naangalan lang ni Castro yung bagong panatang makabayan Di ba? O wala na, after that, namatay na sunog.
O, na iba na topic, wala na. Hindi na sinundan ng iba pang mga progressive group. Tanging si Castro lang ang umaangal, sila Manuel. O, that's about it. Wala. Wala nangyari. Diba? Kasi wala namang pasok. Di ba po mga kababayan? O, kayo, anong masasabi nyo dyan? Ngayon, talagang wala na. Dismiss na lahat eh. Mahina ang kaso. Wala nang mga witness na magpapatunay dun sa mga sinasabi nilang kasalanan di umano ni Leila de Lima at nung mga cohorts niya. Ang tanging nakita kong video talaga mga kababayan, ito hindi naman siguro to pasisinungalingan ni former Senator de Lima na nagsayaw siya dun eh. Nagsayaw siya. May video, nagsasayaw sila. O, ang tanong ko lang, ba't ka doon nagsasayaw? DOJ ano ka, secretary, bakit ka nandun? Mga bilanggo yung mga, kung nako-stage ka doon. Di po ba? O. Pero, yung nangyari sa kanyang more than 6 years na pagkakakulong, saka lang umusad ang kaso, mukhang mali po yun. Dapat, kumbaga, justice delayed, justice denied eh. Di ba? Biruin mo, wala naman palang matibay na ebidensya pero you suffered. 'Di ba? Even though na talagang wala ka naman sa general population pero yung ano lang, yung iisipin mo nakakulong ka. 'Di ba? Hindi ka totoong malaya, minsan may mga event gathering sa family mo, hindi mo maatinan dahil nakakulong ka eh. E paano pa yung mga nasa general population na tulad lang ni de Lima na naakusahan ng walang matibay na ebidensya. Naggalit lang yung kapitbahay, galit lang yung pulis, tinignan yung pulis ng masama, ayun na, tinaniman na. 'Di ba? O, paano gagawin diyan ng Department of Justice? Aasikasuhin ba nila yan? Kung ako sa pamilya nung mga yon, lapit kayo kay de Lima, kay Hontiveros. Baka matulungan kayo, no? Umaray kayo, mag-ingay kayo, mga kababayan. O better yet, yung mga progressive group, magprotesta kayo sa harap ng DOJ. Yan, no? Inuudyokan ko na kayo. Para po, yung totoong mga nabiktima ni Digong, magkaroon ng tamang hustisya at idemanda nila si Digong. Para naman makita natin na itong mga DDS shit na to ay totoong iiyak na ng lubusan. Para mawala na rin kayo. Mga spoiled brat kayo. Kasi spoiled brat ang mga pinuno ninyo. Tingnan nyo ha, mismong presidente ninyo ang umamin. Nagtatanim siya ng ebidensya at intriga ng prosecutor siya. So meaning, nagawa niya rin yan nung presidente siya. Di pa nga sabi natin na magnanakaw ay sadyang magnanakaw. Tumigil man yan pero mangangati yan. Uulit yan. Ganyan si Digong. Kaya ang inano ko lang sana humaba pa ang kanyang buhay para sigurado maranasan niya yung naranasan ni de Lima at nararanasan ngayon nung mga inosenteng nandyan sa kulungan. No? Malaking trabaho yan para sa DOJ pero iris wariris. Di po ba? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? No? Tama ba na kasuhan din ni de Lima o ng oposisyon, yung totoong oposisyon, sila Digong at yung kanyang mga kasamahan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.